Ang kwentong ito ay hango sa totoong pangyayari. Anumang pagkakaparehas ng lugar at pangalan ay hindi sinasadya o nagkataon lamang. Simulan na po natin ang kwento. Ano ba ang ibig sabihin ng pareidolia? A situation in which someone sees a pattern or image of something that does not exist. For example, a face in a cloud. What makes us humans so special? We have the power to imagine and see things sometimes, even when they are not there. Kung minsan, masyadong mapaglaro ang ating mga nakikita sa paligid. Hindi natin malaman kung ano ang totoo or hindi. Kung minsan, dahil lamang sa pagod or isa lamang sa malikot na imahinasyon sa ating isipan. Ako po si Rico. Bilang isang artist na tulad ko, normal sa akin na tumingin ng mga bagay sa aking paligid gamit ng aking imahinasyon. Mahilig akong kumuha ng mga litrato, video, para makabuo ng isang obra sa aking studio na magdamag kong ginagawa. Isang umaga habang nag-aalmusal ako, biglang nag-ring ang phone ko. Si Rina pala yun ng aking GF. Nag-aalangan pa akong sagutin pero napilitan na akong sagutin na rin dahil nakakadalawampung missed call na siya sa phone ko. Rina, pasensya na kasi may ginagawa ko eh. Good morning, honey ko. Putol nito sa kabilang linya. Yes, Han. Morning. Kamusta anong meron ngayon? Grabe naman, naabala ba kita sa ginagawa mo? Sorry naman. Pero paprangkahin na kita, Han. Matagal ko na itong plano na sorpresa sana sa'yo. Gusto ko mag-bonding tayo, travel naman. You and me time, anin niya. Matagal na tulala si Rico sa sinabi ni Rina. Han, andyan ka pa ba? Ano? Travel? Bakit parang bigla naman? Don't worry, Han, kasi pinaghandaan ko naman ito lahat. Isa pa, regalo ko na ito sa'yo sa matagal nating pagsasama. It's all my treat. Anong masasabi mo? Ani ni Rina. Pero teka Han, saan bang lugar mo ko balak dalhin? Anong destinasyon natin? Maganda kasi makapasyal tayo dahil lagi kang busy sa studio mo. Naisip ko na mas nakaka-challenge na puntahan ito. Saan ba yun? Mag-ghost hunting naman tayo. Magandang idea yan. Teka, ano? Ghost hunting? Yes, honey ko. Hindi na ako nakatanggi kaya pumayag na rin ako sa trip ni Rina. Isa pa, naisip ko din na once in a lifetime lang ang pagkakataon na ito para makakuha ako ng idea ng horror team sa susunod na aking proyekto. Sa totoo lang, kahit na malakas ang imahinasyon ko, ay hindi naman nawawala sa realidad ang pag-iisip ko. At hindi ako naniniwala sa mga multo. Iniisip ko din na makisali sa trip ni Rina dahil horror ideal team ambience ng lugar. Samantala, si Rina ay sobrang excited sa travel namin na ito. At dumating na din ang araw na aalis kami papunta sa haunted building. Sumakay kami ng bus at ilang oras na nagbiyahe hanggang sa nakarating kami. Inabot din kami sakto ng gabi. Nang sa tapat na kami ng gate ng abandonadong building, kahit nakalagay sa gate na no trespassing, ay pumasok kami. Agad naming binuksan ang flashlight at camcorder. Grabe, napaka-spooky. Pumasok kami sa ibang daanan dahil sarado ang main door. Han, hindi naman tayo magtatagal dito, di ba? Baka malay mo may makapture tayo dito.
Panakot sa akin ni Rina. Mukhang sila ay dapat matakot sa'yo dahil nabulabog mo sila. Wika ni Rico. Anong ibig mong sabihin dyan, Rico, ha? Wala, sabay tawa ko. Pinagtatawanan mo ba ako, Rico? Hindi Han, sorry na. Seryoso ko oh. Tignan mo. At nakakita kami ng lagusan papasok na tila may mga nagtangka ng pumasok dito. At sa isang basag na bintana kami lumusot. Inalalayan ko si Rina at inilawan ang paligid namin. Andun na maraming sulat sa dingding. Nawari ko'y sulat ng mga taong tumambay dito. May mga nagkalat na medical equipment at tools. Abandoned mental hospital to, biglang sabi ni Rina. Habang naka-on ang kamera at habang naglalakad kami, nagkukwento si Rina sa kasaysayan ng gusaling ito. Hindi ko masyadong natutukan ang pagkukwento ng aking girlfriend dahil alerto ko sa paligid. Hindi sa multo dahil baka may adik na maaring manakit sa amin. Kaya palingon-lingon ako sa paligid. Napakadami pa dapat libutin mula ground floor hanggang sa taas pa. Ngunit nagsabi ako kay Rina na delikado na. Magpatuloy pa kami. Kaya nakaabot lang kami sa second floor. Mabuti naman at napapayag ko si Rina na tapusin na at umuwi na kami. Wala naman kaming nadiskubring kakaiba. Kaya nag-decide na kaming bumaba. At ang dinaanan namin ay ang main stair. Pero sa kasamaang palad, nangyari ang hindi inaasahan na nagsilbing bangungot sa aking karanasan. Natigilan ako sa nakita ko nang makababa na kami sa hagdan. Sa gawing gilid ko ay may bukas na kwarto na pumukaw ng aking atensyon. Pumasok ako sa madilim na kwartong iyon at sumunod naman sa akin si Rina. Nakakita ako ng malaking salamin sa kwartong iyon. May nakita akong babaeng nakaputi. Ngunit hindi ko naaninan ang kanyang muka. Biglang nawala ang babaeng nakaputi. Namamalik pataba ako. May babaeng nakatayo dito kanina. Takang-taka na nagtanong si Rina sa akin. Han, okay ka lang ba? Bakit parang binuhusan ka ng malamig na tubig dyan? Kanina ka pa nakatulala. Wala Han. Wala lang to. At inilibot ko ang aking paningin sa paligid habang nakatutok ang flashlight. At napatingin ako sa bintana na may kortina. Nakakita ulit ako ng babaeng nakaputi na nakatayo doon na wari nakamasid sa amin. At nakaramdam ako ng matinding kilabot. Han, nakita mo ba iyon? May babaeng nakatayo sa may bintana. Nakatago siya sa may kortina. Sabi naman ni Rina, wala naman daw siyang nakita. Baka namamalikmata lang daw ako. Han, tara na. Lumabas na tayo dito. At nang makalabas kami ng ligtas sa building na ito, saka lang ako nakahinga ng maluwag. So Han, anong masasabi mo sa travel experience natin? Kakaiba, di ba? Wika ni Rina. Oo, grabing extreme nga Han.
Teka Han, nakita mo ba yung babaeng nakaputi kanina? Wala ka ba talagang nakita doon? Wala naman, Han. Baka guni-guni mo lang yun. Ano ba kasing sinasabi mo? Natigilan si Rina. Han, inaatake ata ako ng paredolya. Guni-guni ko lang talaga yon. Pero hindi pa rin maalis sa aking isipan ang mga nangyari. Hanggang sa pag-uwi namin sa aming tahanan, ay iniisip ko pa rin ang babaeng nakaputi. Tiningnan din namin ng video. Pero wala akong nakita sa video na yon. Sino nga kaya ang white lady na nagpakita sa akin?